Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong mainit na issue tungkol dito sa PhilHealth. Kasi po marami pong nag-iingay dahil nabalitaan nila na zero subsidy ang PhilHealth sa budget ng 2025. Hindi po binigyan ng subsidy. Bakit? Kaya nga po si Risa Hontiveros at Coco Pimentel hindi pumirma daw sa budget. Kasi nalulungkot sila Walang subsidy, Hindi sa walang pondo ang PhilHealth. Ang nagpopondo niyan kayong mga miyembro. Ang gagawin lang ng gobyerno suporta, subsidiya, Hindi po sa walang pondo. Ang sabi diyan ni Risa Hontiveros sa Impact Leadership, Risa Islam zero subsidy. The word subsidy for PhilHealth. Alamin nyo muna kung anong meaning ng subsidy bago kayong magngangaw-ngaw. At ano ang dahilan ng Senate President bakit hindi binigyan ng subsidiya itong PhilHealth. At may marami pa pong mga paliwanag dyan. Ito namang si Hontiveros, problema ka sa PhilHealth, di ba? Ikaw naman, pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagda-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. At muli, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng tumutulong, sumusuporta at sumusubaybay sa ating channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces like the Dutertes and their minions and their alikes. Hindi lang mga pusit, kundi yung mga anti-Marcoses. So mga kababayan, eto nga po, medyo disappointed talaga si Hontiveros dahil zero subsidy po ang PhilHealth sa national budget for 2025. Pag sinabi nyo pong subsidy, ito po ay isang grant, ginagrant. Parang ikaw gusto mong mag-aral, wala kang gaanong pondo, kulang, a-apply ka sa gobyerno, tutulungan ka, bibigyan ka ng konting aumento base sa kakayahan mo. Di ba? It is a sum of money granted by the government or a public body to assist an industry or business so that the price of a commodity or service may remain low or competitive. Yun po yun. Kinakailangan lang silang bigyan ng subsidiya para naman hindi napakamahal na magiging shares or whatever contributions ng mga miyembro. Pero ang PhilHealth, taas ng premium di ba? Yan po yan. Hindi po talaga ang gobyerno ang nagpopondo sa PhilHealth. Ang pondo niyan, karamihan galing sa mga miyembro. Kayo po, base sa inyong mga kinuhang mga yung tier 1, tier 2 o plan, mga ganon. Pero si Hontiveros galit na galit kasi tinanggal po talaga. Mamaya malalaman nyo yung reason ni SP Escudero bakit niya tinanggal. Pero base po dito kay Risa Hontiveros, eto po, Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros has condemned the decision to deny PhilHealth subsidies for the premium contributions of vulnerable groups under the proposed 2025 national budget, describing it as unfair, illegal, and potentially unconstitutional. The word potentially unconstitutional. Pero tingnan ninyo, ang nagsasalita hindi lawyer. Pero mamaya, yung magsasalita ay isang top-notcher bar examinee. Lawyer. Sabi ni Hontiveros, denying PhilHealth support to pay the premium contribution of the most vulnerable is to deny Filipinos our right to health. The zero subsidy is unfair, illegal, and potentially unconstitutional. The PhilHealth Charter, the Sin Tax Law, and the UHC Act mandate that portions of certain taxes go to the state health insurer. Kahit pa may excess o reserve funds kuno ang PhilHealth, may mga batas na nagsasabing kailangan ito ponduhan. Ganun po ba? Yan. Yan ang sabi niya.
Hontiveros warned that the move would also place an undue financial burden on ordinary citizens who already pay monthly PhilHealth contributors, jeopardizing the nation's universal healthcare goals. So, ibig sabihin, yung sinasabi nyong ayaw nyong ipalipat yung bilyong-bilyong piso para sa National Treasury, dapat sa PhilHealth lang, ano gagawin doon? Bakit hindi i-utilize yung bilyong-bilyong excess fund ng PhilHealth, tapos bibigyan pa ng subsidy ng gobyerno? Why not use it to use for this marginalized sector what you're talking about and for its members? So, anong gagawin doon sa 600 billion ba yun? Magkano yung gustong ilipat? Ha? Yung dinidemanda nyo pa nga ang gobyerno na hanggang ngayon may TRO yata, hindi mailipat sa National Treasury kasi sabi nyo, pera ng PhilHealth. Now, granting, ayaw na ng gobyernong tanggapin yan. Anong gagawin ng PhilHealth doon sa excess money? Ano, ibulsa na lang ng mga board members? Ang mga board members lang ang makikinabang? Ganon? Hontiveros. So why not use it? Kasi sabi mo, kahit pa may excess or reserve funds, kailangan ponduhan pa rin. Kinakailangan. So what you gonna do with the excess funds? Ganon pa rin, nagtataas pa rin ng premium. Namumblema pa rin ang mga members. Sa usapin dito, pera lang. Di ba dapat gamitin ng tama ang pera? Kung popondohan ng gobyerno yan, may excess funds pa sila. Sobra ang kanilang mga katiwalian, sobra ang kanilang kapalpakan sa ahensya na yan. Okay lang silang bigyan ng pera. Parang sinabi mo, okay lang si Pusit, bigyan nyo pa rin ng pondo. Mamaya makikita nyo mga kababayan ito. Punta na tayo dito kay Chis Escudero mga kababayan. Ito, binutata po siya dito. Ha? Ako dito, maniniwala kay Chis Escudero. Kasi ito, abogado ito. Alam niya ang batas. Alam niya sinasabi niya. Alam niya gagawin niya in conformity with the law. Kung may binabiolate mang law. Dapat sinabi na dito, dapat sinabi ni Chis Escudero kay Grace po, hey, that's against the law. You guys, that's against the law. You know, ang daming abogado doon sa BICAM. Why not you insist, Hontiveros, wag niyong gawing zero yan. Mandato yan, batas yan. Alam nyo ba gagawin nyo dyan? O dapat gano'n, nag-disagree ka. Di ba? Dapat pinaglaban mo. Hey, you are violating a law. Bakit hindi mo pinaglaban? Di ba? Bakit pinagpatuloy pa rin ni Chis Escudero and some members of the BICAMs na mga abogado? Mga aral sa batas yan. Di ba? Nag-cite ka lang ng syntax law, act whatever, UHC law, universal healthcare law, pero you did not specify. Di ba? Pero kailangan ponduhan eh. Porket may excess o sobra ang pera, ponduhan pa rin. Maski na may kapalpakan, may katarantaduhan, ponduhan pa rin kasi yun ang naaayon sa batas. Di sana, kinastigo mo si Escudero. Bakit? Ano sabi ni Escudero? GMA News, Chis on PhilHealth zero subsidy in 2025. Dahil sa kapalpakan yun. Dahil daw sa kapalpakan, mga kababayan. Ano po ba itong sinasabing kapalpakan? Senator President Francis Escudero on Thursday said the PhilHealth Insurance Corporation will get zero subsidy under the 2025 national budget due to its very own lapses o kapalpakan. As it still has 600 billion pesos in reserve funds. So what you gonna do, Hontiveros, with these 600 reserve funds? That reserve funds is sitting there. Does it accumulate interest or what they're doing with the interest of the money? Are they distributing it properly to the members? Are they using it properly to their own good? Or ibinubulsa lang nung mga nandoon sa board? What's going on? This is a reserve fund. Again, if that is earning an interest, what they are doing with that money? You have 600 billion. Hindi po ito milyon. Hindi 1 bilyon. 600 billion. Reserve funds. How many members do you have in PhilHealth? And they're paying for their premium. Why not use these reserve funds para matugunan mo yung mga pangangailangan ng miyembro sa PhilHealth? At kung anong pa mo yung mga pangangailangan nila. So you just wait
hanggang lumobo ang 600 billion funds and then you gonna, what? Highway robbery? Ayan nabulatlat kayo eh. And it's the own doing of PhilHealth. Bakit sila hindi binigyan ng subsidiya lang tulong, grant. You have the money, you got more money than the government. Reserve fund lang nila, 600 billion. Ano yung operating cost? Yung mga nakokolekta nila, ano pa yung mga kumikita nilang mga properties or services. This is just the reserve. Reserve yan. So meaning meron kang pampera. Parang ikaw may checking and savings. Ang pinaka-reserve mo, yung savings mo, but you have an operating funds. Still working. And you still have the members. Tapos manghihingi pa kayo ng subsidiya. Di ba sobra-sobra? Parang ang tulad na example si Pusiti. Parang ganun din Hontiveros, double standard ka rin. Sinabi na nga ni Escudero dahil sa kapalpakan yun. Kapalpakan ng PhilHealth. Tapos bibigyan ko pa sila ng pera. O di ba parang si Pusit lang? Yung kapalpakan niya sa confidential funds, nakita nyo naman, kinakastigo nyo. Tapos ayaw nyong bigyan ng additional budget. Pero ganun din yung PhilHealth. Why help? Why give more money to PhilHealth if palpak din sila? Tapos may 600 billion pesos Hontiveros, billion pesos. Bakit panayang panayang tanggol mo sa PhilHealth? Ako nagdududa na senatore. Pero sabi niya, mas may excess man niya, bigyan pa rin ng pondo. For what? Give me the main reason for what? Why do they don't? Ang gulo? Bakit hindi nila itap itong 600 billion in reserve funds? Why do they have this kind of money sa reserve funds? Escudero said the state health insurer was not able to do its job for providing necessary health benefits to Filipinos. So tingnan mo, dahil sa kapalpakan yun, ito sanang magsilbing wake-up call sa kanila. Hindi man palo sa muka na gawin nila ang trabaho nila, hindi para sa amin na i-reward ang kapalpakan nila sa pagbibigay na naman ng perang ititenga. O tingnan nyo, itinenga pala yung perang binigay ng mga previous budget Itinenga Tapos bigyan mo pa rin ng bigyan. Anong pinagkaiba mo kay Pusit? Kung si Pusit, maling paggastos, tambalustay, ito naman, hindi ginagamit yung pera, kaya ang nagsasaper yung mga members. So what they're planning to do with those excess money? Tell me, Hontiveros, anong may sasuggest mo sa 600 billion na reserve funds? Why? Tapos dadagdagan mo pa ulit? Baka yung milyon na perang ibibigay mo, lalagay na naman nila sa reserve fund kasi sobra-sobra yung kanilang operating cost Yung pondo nila doon, sobrang-sobra, lami-lami sila. Magkano ang sahod ng mga board members dyan? Baka ang gaganda pa ng mga health insurance niyan. Di ba? Senate Finance Committee Chairman Grace Poe had explained that PhilHealth was not given any budget for next because it still needs to utilize its reserve funds first. Tingnan mo. Ito, kontrahin mo ito. O better yet, mag-file kayo ng kaso sa Supreme Court. Tama naman, i-utilize mo muna, tapos bibigyan ka pa namin. Bibigyan ko ulit namin, bibigyan ka na namin. Baka mamaya mawala na yung reserve fund kasi bakit? Pinaghati-hatian na. Di ba? Under the 2024 National Expenditure Program proposed by the Executive Department, PhilHealth was allocated 74.431 billion for next year. Ang laki nito. Kung may 600 billion pesos reserve fund sila, tapos idagdag mo itong 74, di maging 674 na. Di ba? According to Poe, the funds that were supposed to be given to PhilHealth were realigned to sectors that need them most. She also said PhilHealth's cost for its operation is still included in the final version of the proposed national budget even it has no subsidy. Yun naman pala. Hindi naman pala tinanggalan ng operation cost ang PhilHealth. Meron pa rin. Subsidiya lang, yung grant lang. Parang tulong lang, no? Pero ang ginagawa, yung grant na yon, nilalagay nila siguro sa reserve fund. So that's why they accumulated so much reserve fund na ayaw nilang galawin. Di ba? Escudero said under the Universal Healthcare Law, PhilHealth has a no-balance billing mandate in order to reduce patients' out-of-pocket expenses. But this was not being implemented on the ground.
Ang dami pong nagre-refuse ng mga doktor, hospital na ayaw tumanggap ng PhilHealth members. Bakit? Hindi pa sila nababayaran ng PhilHealth. Biruin mo, 6 months to a year, walang natatanggap na bayad yung mga provider? Oh, ba't ko tatanggapin yan? Eh may utang pa yan. Hindi mahina yung kanilang absorptive capacity. Ang tawag mo sa pagkakaroon ng reserve na 600 billion, hindi pagganap na sa kanilang trabaho na bigyan ng benepisyong kalusugan ng ating mga kababayan. No? Yun naman pala eh. Diba? Kung si Pusit Tambalustay, etong mga to tinitipid. So what? Ba't yung tinitipid? Ba't ayaw magbayad? What's holding you up? Kayo dyan sa PhilHealth. Diba? Ni isang pasyente yata ng PhilHealth, walang zero balance billing eh. Lahat may utang. Oo. Hindi yun ang rason. Yung paglaan o hindi paglaan ng pera, hindi yan rason kung bakit hindi yan nangyari. Sa laki ng pera nila, hindi nga nangyayari. Ba't naman namin dadagdagan? Correct. Mag-zero balance muna kayo. Bayaran nyo muna lahat yung pagkakautang ninyo. Meron po yan eh. Naibalag natin yan last year eh. Biruin mo, 6 months to a year, hindi nababayaran yung isang hospital, isang clinic na may mga nagpuntang mga PhilHealth. Kaya nga tin-turn away yung mga PhilHealth members eh. Kasi may utang pa eh. O, ba't hindi nga kayo nagbabayad? Kaya sabi ni Escudero at Grace po, gamitin nyo muna yung reserve fund ninyo. Pero may operating cost pa rin sila na nasa pondo, nasa final version ng budget. Ang tinanggal lang yung subsidiya. O, magkano yung subsidiya, mga kababayan? Ha? Ang dito, inallocate lang 74.431 eh. Pero hindi natin alam kung magkano yung subsidiya eh. Nakakaya naman kayo. Ha? Tama. Bakit nyo dadagdagan? Kaya Hontiveros, yung mulintaya mo para sa PhilHealth, ako nagdududa. As ako paniniwalaan ko ito. Ha? Si Escudero at po. Si Escudero, lawyer yan. O, nag-cite siya ng sabi niya rin, under Universal Healthcare Law, PhilHealth has, Hontiveros, no balance billing. Tinanong mo ba ang PhilHealth? Kayo ba zero balance kayo sa mga providers? Nakakapagbayad ba kayo on time? O, di ba? O bakit kayo, natanong mo bakit kayo may 600 billion reserve fund? What's going on? Di ba? O bakit ang tataas pa rin ng singil sa mga premium ng mga Bakit? Dapat pina-explain mo muna ang mga nasa PhilHealth, hindi yung ngaw-ngaw kayo dyan. Ako po, sorry naman Hontiveros, pero dito bokya ka sa akin. Mas paniniwalaan ko si Cheese Escudero. Sorry naman, no? O, hindi ka makapunto sa akin ngayon, ha? Okay? So, pasensya naman tayo. Minsan kasi, dapat alamin muna natin bago kayo ngaw-ngaw, no? Mag-imbestiga muna kayo. Ha? Ay! Ayan sabi pa dito, for the Force Couple, ito, kaibigan natin ito. Ha? The Philippine Congress decision to withhold PhilHealth subsidy, advancing universal healthcare through strategic reallocation. PhilHealth's history of mismanagement and corruption. Oy, Hontiveros! Mismanagement and corruption. Alam mo ba ito? PhilHealth has faced consistent criticism for corruption, inefficiency, and financial mismanagement, leading to a significant erosion of public trust. Notable scandal, such as the alleged misuse of 15 billion pesos through fraudulent claims, payments to ghost patients, and overpriced procurement have underscored systemic weaknesses in the agency's governance. O, kapalpakan. Di ba? Itong mga mga katiwalian. Nakita mo ba ito, Hontiveros? Mismanagement and corruption? Tapos gusto mo, may excess man o wala, kailangan bigyan ng subsidy. Ay, punyeta. Para ka rin tulad pala nung kay Pusit. Okay lang, baliwalain mo yung katarantaduhan niya. Bigyan nyo ng pera kasi OBP yan eh. Respect the office. Ito, respect the office of PhilHealth despite of this mismanagement and corruption. At sabi nga ni Cheese Escudero, dahil sa kapalpakan nila yon, dapat no balance sila eh. Zero balance sila eh. Diba? Tapos sabi ni Grace po, gamitin muna nila yung 600 billion reserve funds nila. Pero si Hontiveros, double standard mga kababayan. O Hontiveros, ito pa
Moreover, the Commission on Audit has repeatedly flagged PhilHealth for its inability to fully utilize allocated funds. O tingnan mo, in 2024 alone, the agency returned 89.9 billion pesos in unutilized funds to the National Treasury. These funds, if effectively used, could have expanded benefits under tingnan. Bakit tayo naglagay dyan ng mga inefficient na mga board members? Ha? Bakit kailangan bigyan ng grant yan, ng subsidiya? Mga palpak naman pala yung mga namamahala dyan. Ha? Providing improved access to healthcare services for vulnerable sectors, reducing members' contribution, and strengthening regional healthcare. Instead, this underutilization represents a missed opportunity to enhance the well-being of millions of Filipinos. Kasi nga baka iniisip yung kanilang mga bulsa. Di ba? Grabe mga kababayan, no? Ano pang sinasabi ni Hontiveros? Magkakaroon tayo ng paglabag sa batas sa universal healthcare. Ito, compliance with the universal healthcare. The Universal Healthcare Act envisions a healthcare system that provides equitable access to quality services, strengthens infrastructure, and ensures financial risk protection to all Filipinos. The reallocation of PhilHealth subsidy towards this project is consistent with the law provisions in several key ways. 1. Expanding access to specialized care. Saan pinunta yung pera? Sabi ni Grace po, pinunta namin doon sa mga mas nangangailangan. Baka dito pinunta. The establishment of specialty hospital. Remember? Sa Clark? Philippine Cancer Center and Mega Hemodialysis Center. Directly addresses the UHC Act's goal of improving access to specialized services. Di ba nganga pala Hontiveros? Konting research pa. Number 2, decentralizing healthcare services. The expansion of regional specialty hospitals is a direct response to the, tulad nung gagawin ng Tingog with partnership with the PhilHealth and DBP. Di ba? Grabe, basa-basa din. Research din. Hindi yung nganga para lang mapabango ang pangalan. Hontiveros, double standard ka, Tayo, binabatikos natin si Pusit. Ito, napag-alaman natin mga kababayan. Kapalpakan, mismanagement, corruption, ang laki ng reserve fund, tapos bibigyan mo ng grant. Parang tulad ni Pusit, binigay mo lang yung pera, tapos lustayin niya. Di ba? Grabe kayo. May history ng corruption sa PhilHealth. Tapos hindi nakakabayad ng tama sa mga providers. Hindi kawawang mga membro. Anong ginagawa sa pera? Bakit kayo umabot ng 600 billion pesos na reserve fund? Ang sabi nga, United Healthcare, no? Dapat zero balance billing. Ano nangyari? Hindi nga kayo nakakabayad Ano ginagawa ninyo? Baka pinapalaki pa yung pera para interest. Ayun po yung nabalitaan ko Para daw lumaki pa yung interest, yun lang daw po yung bababayad nila, yung interest. Gago. Kakaasar, di ba? Tapos kayo, yung mga DD-shit dyan, walang pondo. Gago, may pondo sa PhilHealth. Sabi ni Grace po, may pondo pa rin sila, operational cost. Ang tinanggal lang yung subsidiya. I-research nyo muna kung anong meaning ng subsidy. Mga bobo talagang mga DD-shit ito. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.